Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, mga abandonadong armas ng NPA nasamsam sa Bukidnon. 2 buwang toll discount sa PUVs, PUBs at freight services ipatutupad simula March 23. 3 sa bawat 10 Pilipino sinabing very happy sila sa kanilang pamumuhay ayon sa SWS survey. Ako po si Cesar Sorian para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Ilang matataas na kalibre ng armas na pag-aari umano ng mga natitirang miyembro ng New People's Army o NPA ang nadiskubre sa isang operasyon ng militar sa Impasugong, Bukidnon. Ayon sa 4th Infantry Division ng Philippine Army, na-recover ng tropa ng 1st Special Forces Battalion noong Marso 15 sa Sitio Ananaso, Barangay Calabugaw ang mga armas na kinabibilangan ng isang M16A1 rifle at isang M653 carbine na kapwa nasa maayos pang kondisyon. Naging posible ang operasyon dahil sa impormasyong ibinigay ng isang dating taga-suporta ng rebeldeng grupo. Iginiit naman ng militar ang patuloy na pinaigting na operasyon sa Bukidnon at mga karatig lugar, kasabay ng panawagan sa mga natitirang rebelde na sumuko at makiisa sa mga programang pangkapayapaan ng gobyerno. Magpapatupad ng pansamantalang diskwento sa toll ang mga operator ng expressway para sa mga pampublikong sasakyan simula Marso 23 ayon sa Department of Transportation o DOTR. Saklaw ng 2 buwang toll relief ang mga Class 1 na PUV tulad ng jeepney, Class 2 na bus at Class 3 na mga sasakyang pangkargamento at logistics. Layunin nitong maibsa ng epekto ng tumataas na presyo ng langis sa sektor ng transportasyon. Kasunod ng utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa transportation officials na humanap ng paraan upang matulungan ang mga apektadong driver at operator. Ayon kay Toll Regulatory Board Executive Director J. Tugade, voluntaryong ipatutupad ng mga toll concessionaire ang diskwento. Tinatayang makakatipid ng hanggang 18 pesos ang Class 1, 47 pesos ang Class 2 at 72 pesos ang Class 3 kada biyahe. Ipagkakaloob ang diskwento sa pamamagitan ng rebate na ibibigay lingguhan. Tatagal ang programa ng 2 buwan at maaari pang palawigin depende sa magiging epekto nito. 3 sa bawat 10 Pilipino ang nagsabing very happy sila sa kanilang buhay ayon sa pinakabagong survey ng Social Weather Station o SWS sa paggunita ng International Day of Happiness kahapon March 20. Sa 1,200 respondents, 33% ang nagsabing sila ay very happy na mas mataas kumpara sa 31% noong March 2025 at bahagyang mas mababa sa 34% noong December 2024. Kalahati o 50% ang fairly happy, habang 15% naman ang not very happy, habang 2% ang not at all happy. Sa life satisfaction rating, 28% ang very satisfied at 51% ang fairly satisfied. Pinakamataas ang very happy sa Visayas region na may 40% at nanguna rin ito sa very satisfied. Isinagawa ang survey mula November 24 hanggang 30 noong nakaraang taon sa pamamagitan ng face-to-face interviews. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzel Linon, nag-uulat. Ako po si Cesar Sorian, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.